kalabog. Ang malakas na tunog ng bumagsak na banyerang puno ng yelo at isda ang bumasag sa maingay na umaga sa palengke ng San Jacinto. Tumilapon ang mga galunggong, kumalat ang putik at lahat ng iyon ay huminto sa paanan ng isang pares ng pinakintab na leather shoes na walang karapatang tumuntong sa lugar na iyon. Ano? Hindi mo ba naririnig ang sinasabi namin, Mayor? Ang boses ni Aling Clara Sandoval o klaring sa mga suki niya ay kasing pait ng amoy ng panis na isda sa paligid. Nakapamaywang siya, nakataas ang isang kilay at handang makipag-away kahit kanino, kahit pa sa mismong alkalde ng buong bayan. Naramdaman niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang pisngi. Halos isang oras na siyang nakatayo dito, halos mamalat na masalat na sa kasisigaw. Pero ang lalaking nasa harap niya ay parang isang estatwang gawa sa bato. Nakatayo lang ito roon, matikas sa kanyang plansadong puting polo na para bang hindi niya nalalanghap ang amoy ng palengke. Ang amoy ng kanilang buhay. Ang palengke ninyo, Mayor, kasing baho na ng sistema ninyo. Sigaw ulit ni Claring, itinuturo ang mga nagkalat na basura at ang maputik na daanan. Nangangangamoy na sa kabulukan. At anong ginagawa ninyo? Nagpapakintab lang ng sapatos sa opisina ninyo? Ang binatang alkalde, si Miguel Alcantara, ay hindi kumibo. Tiningnan lang siya nito, hindi galit, hindi naiinis. Isang tingin na blangko at malamig. At iyon ang mas nagpainit ng ulo ni Claring. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya pabalik, pero ang katahimikan nito ay isang malaking insulto. Para bang sinasabi nitong hindi siya karapat-dapat sa oras nito. Isang matandang alalay ng mayor ang lumapit. Mayor Miggs, umalis na po tayo. Nagkakagulo na po ang mga tao. Hindi pa rin inalis ni Mayor Alcantara ang tingin kay Claring. Pagkatapos ng ilang segundo na para bang isang walang katapusang haba ng panahon, tumango lang ito ng marahan, tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang mamahaling sasakyan. Iniwan si Claring na nanginginig sa galit at sa kahihiyang hindi pinansin. Walang kwentang, Mayor! Pahabol niyang sigaw, kahit alam niyang hindi na siya maririnig. Nang hapon na iyon, pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay na amoy dagat at pagod, sumalubong sa kanya ang isang masayang ngiti. Tita Claring! Sigaw ng kanyang 6 na taong gulang na pamangkin na si Angelica o Jelly. Yumakap ito ng mahigpit sa kanyang mga binti. May good news po ako. May field trip kami sa Manila, sa Science Museum. Ang lahat ng galit ni Claring ay biglang natunaw. Napalitan ng pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti. Talaga, anak? Ang galing naman. Opo, sabi ni teacher, kailangan na daw po magbayad bukas. Sabi ni Gelly, sabay abot ng isang pirasong papel. Kinuha ito ni Claring. Field trip fee, 500 pesos. 500 piso. Para sa iba, bariya lang iyon. Pero para kay Claring, katumbas na iyon ng isang bundok. Tiningnan niya ang laman ng kanyang pitaka. Ilang lukot na 20 at 10 pisong barya. Hindi aabot. Ang benta niya kanina ay halos walang natira dahil sa gulong nangyari sa palengke. Sige, anak, sabi niya, hinahaplos ang buhok ng pamangkin. Ako nang bahala, maglaro ka na muna sa labas. Nang makaalis si Gelly, napaupo si Claring sa isang lumang upuang kahoy. Napapikit siya. Ang bigat-bigat ng lahat. Biglang may kumatok sa pinto. Isang katok na malakas at nagmamadali.
Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Mang Boy, ang lalaking nagpautang sa kanya ng malaking halaga para sa operasyon sa puso ni Gelly noong 1 taon. Claring, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Pasensya na sa abala. Mang Boy, wala pa talaga eh. Agad na nasabi ni Claring, ang boses ay nanghihina. Alam niyo namang ginagawa ko ang lahat. Alam ko, Claring. Alam ko, putol nito. Pero kailangan ko na talaga ang misis ko, kailangan ng madialysis. Napayuko si Claring. Wala na siyang mukhang maiharap. Ang utang na iyon ang aninong sumusunod sa kanya sa bawat araw. Pero, nag-atubili si Mang Boy. May solusyon ako sa utang mo, Claring. May kliyente akong naghahanap ng yaya. Malaki ang sweldo. Sapat para mabayaran ako at may matira pa sa inyo ni Gelly. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa mga mata ni Claring. Talaga, Mang Boy? Kahit ano gagawin ko? Tumingin si Mang Boy sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalangan. Sigurado ka, dahil ang kliyente ko medyo komplikado. Kahit sino pa iyan, mabilis na sagot ni Claring. Kahit gaano pa kasama ang ugali, kakayanin ko. Huminga ng malalim si Mang Boy. Ang problema lang, ang amo mo si Mayor Alcantara. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nakatayo sa tuktok ng isang burol, tanaw ang buong bayan ng San Jacinto at ang payapang dagat sa malayo. Gawa sa matitigas na kahoy at bato, ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at lumang yaman. Ngunit para kay Miguel Migs Alcantara, isa lang itong malaki at malamig na kulungan. Pagpasok niya sa malawak na pinto, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang alingaungaw ng sarili niyang mga yapak. Ang mahabang lamesa sa hapagkainan na kayang magpakain ng 30 tao ay nakahanda para sa isa, sa kanya. Habang kumakain siya ng hapunan na niluto ng kanyang kasambahay, hindi niya maiwasang isipin ang babae sa palengke kanina, si Claring Sandoval. Ang pangalan nito ay pamilyar. Madalas niya itong marinig mula sa kanyang mga staff bilang isa sa mga pinakamaingay at pinakamatapang na kritiko niya. Ngunit ang makita ito ng personal ay iba. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi lang basta galit, kundi desperasyon. At sa isang iglap, habang nakatitig siya sa mga mata nito kanina, hindi isang kaaway ang nakita niya, kundi isang salamin. Isang salamin ng sarili niyang desperasyon na ayusin ang bayang minana niya. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa kanyang opisina. Ang dating opisina ng kanyang ama. Ang amoy ng lumang libro at tabako ay nananatili pa rin, isang paalala ng lalaking nag-iwan sa kanya ng isang pangalang kasing bigat ng isang kadena. Binuksan niya ang isang set ng mga libro. Hindi ito mga libro ng batas o kasaysayan. Ito ang totoong libro ng San Jacinto. Ang mga librong itim, puno ng mga utang na iniwan ng kanyang ama, puno ng mga proyektong maanumalyang pinunduhan, puno ng mga pangalan ng mga taong yumaman sa ilalim ng kanyang administrasyon. Vice Mayor Eddie Villanueva. Ang pangalan nito ang laging nasa tuktok ng listahan. Kinuha ni Migs ang kanyang telepono at tiningnan ang bank account ng kanyang pamilya. Bawat buwan, malaking halaga ang binabawas dito. Ibinubuhos niya ang sarili niyang pera para punduhan ang mga proyektong hindi kayang suportahan ng bangkaroteng kaba ng bayan. Ang scholarship program ang muling pagsasaayos ng health center, ang patagong pagbabayad sa mga utang ng munisipyo.
Lahat iyon ay ginagawa niya sa katahimikan dahil ang pag-amin sa katotohanan ay pagsira sa alaala ng kanyang ama at pag-amin na ang nagdaang administrasyon ng isang alkantara ay isang malaking kabiguan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen lumabas ang pangalan na mas kinatatakutan pa niya kaysa sa lahat ng multo ng nakaraan, Lola Imelda. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Lola, kumusta po? Miguel, apo. Ang boses sa kabilang linya ay matigas at puno ng awtoridad, ang boses ni Doña Imelda Alcantara. Darating ako dyan sa 1 linggo at umaasa akong sa pagdating ko may maayos ka nang maipapakilala sa akin. Napapikit si Migs. Lola, napag-usapan na po natin to. Marami kang trabaho, oo, alam ko, putol ng matanda. Pero ang isang alkantara ay hindi namumuno ng mag-isa. Ang isang hari ay nangangailangan ng isang reyna. Kailangan mo ng asawa, Miguel. Isang taong magpapakita sa mga tao na ikaw ay isang matinong lalaki na may pamilya, lalo na't malapit na ang susunod na eleksyon. Pagkababa ng telepono, napahilamos si Migs sa kanyang muka. Isang reyna. Paano siya maghahanap ng reyna kung ang kaharian niya ay puno ng problema? Sakto namang kumatok at pumasok si Vice Mayor Villanueva, may dalang isang bote ng mamahaling alak. Mayor Migs, mukhang malalim ang iniisip mo sabi nito, may pekeng ngiti. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga problema. Ganyan talaga sa politika. Minsan kailangan nating laruin ang laro tulad ng dati. Tiningnan lang siya ni Migs. Nagbago na ang laro, Bise. Nawala ang ngiti ni Villanueva. Mag-ingat ka, Migs. Ang mga idealistang tulad mo hindi nagtatagal sa mundong ito. Nang makaalis si Villanueva, lalong naramdaman ni Migs ang bigat sa kanyang balikat. Ang pag-iisa. Tinawag niya ang kanyang matandang kasambahay, si Manang Fe. Manang, yung pinapahanap ko sa inyo, tanong niya. Ang alin po, sir? Ang bagong chef? Umiling si Migs. Hindi, yung yaya. Nagtaka si Manang Fe. Yaya po. Pero sir, wala naman po kayong anak. Hindi para sa bata, Manang, sabi ni Migs, tumingin sa labas ng bintana. Para sa akin, kailangan ko ng 1 taong mag-aayos ng bahay na ito. 1 taong magpapatakbo nito na parang isang tunay na tahanan. At kailangan ko ng 1 taong hindi takot sa akin. 1 taong kayang sabihin sa akin ang totoo, kahit masakit. Napaisip si Manang Fe. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Sir, may nahanap na po akong yaya, sabi nito. Medyo palengkera po, pero matapang at masipag. Ang pangalan niya po ay Claring Sandoval. Ang tarangkahan ng mansyon ng mga Alcantara ay mas mataas pa sa bubong ng bahay ni Claring. Ang daan papasok ay sementado at napapaligiran ng mga halamang hindi niya alam ang pangalan. Pagbukas ng malaking pinto na gawa sa kahoy na kasing laki ng pader ng kapitbahay niya, ang bumungad sa kanya ay isang sahig na sobrang kintab na pwede na siyang manalamin. Sus Mario Sep, bulong niya sa sarili. Bahay ba to o museo? Isang matandang babae, si Manang Fe, ang sumalubong sa kanya. Ikaw si Claring? Opo. Sagot niya, pilit itinatago ang pagkamangha. Ako na nga po yung bagong yaya. Ang salitang yaya ay parang isang mapait na gamot sa kanyang dila. Dinala siya ni Manang Fe sa kusina na mas malaki pa sa buong bahay niya. May mga kagamitan doon na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya, parang sasakyang pangkalawakan.
Ang unang utos ni Mayor, sabi ni Manang Pe, ay ipagluto mo raw siya ng almusal. Tumango si Claring. Kaya niya to. Sige po, ano po bang gusto niyang almusal? May dala po akong sariwang isda. Nagtaas ng kilay si Manang Fe. Isda? Opo. Pritong galunggong, sinigang na ulo ng salmon, daing na pusit. Ano pong gusto niya? Ilang sandali pa, pumasok sa kusina si Mayor Migs Alcantara. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at shorts, pero ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Good morning, sabi nito. What's for breakfast? Isda po, Mayor, sagot ni Claring, nakapamaywang na. Kumunot ang noo ng Mayor. Wala bang iba? Bacon, eggs, pancakes? Napangisi si Claring. Aba, Mayor, ang kontrata ko po ay yaya, hindi international chef. Kung gusto niyo po ng isda, lulutuin ko. Kung gusto niyo ng bacon, yun po ang pinto, malapit lang po ang grocery. Nakita ni Claring ang pagkagulat sa mga mata ni Migs na mabilis na palitan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahagyang pagtawa. Okay, sige, pritong galunggong. Ang buong umaga ay isang serye ng mga banggaan. Inutusan siya ni Migs na ayusin ang kanyang opisina. Ngunit sa sobrang dami ng papel, hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagpatimpla ito ng kape, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ang komplikadong coffee machine. Sa isang pagkakataon, nakita niyang si Migs mismo ang gumagawa ng kape. Pinindot nito ang kung ano-anong butones at sa isang iglap, sumabog ang mainit na tubig at kape sa buong sahig. Sus Mariusep! Mayor! Sigaw ni Claring, sabay kuha ng basahan. Kahit pagtimpla ng kape hindi nyo kaya, paano nyo patatakbuhin ang buong bayan? Hindi sumagot si Migs. Nakatayo lang ito roon, basang-basa ang t-shirt, mukhang isang batang napagalitan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Claring ang isang bagay na kakaiba. Hindi galit, hindi inis, awa, kaunting awa. Lumipas ang araw. Napansin ni Claring na hindi na nanghalian si Migs. Diretso lang ito sa opisina, may kausap sa telepono, may binabasang mga dokumento. Ang mansyon ay malaki pero napakatahimik. Parang walang ibang nakatira kundi sila at ang mga multo ng nakaraan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Claring sa kanyang kwarto na mas maganda pa sa sala ng anumang bahay na napasukan niya. Bumaba siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa tapat ng opisina ni Migs, nakita niya ang isang manipis na sinag ng ilaw mula sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan, sumilip siya at doon nakita niya ang alkalde, ang mabahong mayor. Nakayukyok ito sa kanyang mesa, tulog na tulog. Ang mukha nito ay pagod na pagod, ang noo ay nakakunot pa rin kahit sa pagtulog. Sa paligid nito ay mga bundok ng papel, mga blueprint, mga budget proposal, mga sulat mula sa mga residente. Ang tasa ng kape na tinimpla niya para dito kaninang hapon ay hindi nagalaw. Napabuntong hininga si Claring. Sa likod ng kapangyarihan, sa likod ng pangalang Alcantara, isa lang pala itong lalaking mag-isang pasan ang buong mundo. Tahimik siyang bumalik sa kusina. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng masong isang maliit na kaldero, nagsaing ng kanin, at nagluto ng kanyang espesyalidad. Isang mainit na tasang lugaw na may tinapang isda. Isang pagkain para sa mga pagod, isang pagkain na luto ng isang ina. Dinala niya ito sa opisina. Dahan-dahan, inilapag niya ang mangkok sa isang maliit na espasyo sa mesa ni Migs. Katabi ng kanyang kamay, hindi niya ito ginising.
Tumalikod na siya at bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, maaga siyang gumising para maghanda sa isa na namang araw ng pakikipagbangayan. Pagpunta niya sa kusina, nakita niya ang mangkok na pinaglagyan niya ng lugaw sa ibabaw ng lababo. Malinis na, ubos lahat. At sa tabi nito, may isang maliit na piraso ng papel, isang yellow sticky note. Kinuha niya ito, 2 salita lang ang nakasulat. Sa sulat kamay ng isang lalaking pagod ngunit marunong pa ring magpasalamat. Salamat, masarap. Ang taunang pista ng San Jacinto ay ang pinakamakulay na araw sa buong taon. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto. May malakas na tugtugan mula sa mga sound system. At ang amoy ng barbecue ay nangingibabaw sa hangin. Para kay Mayor Migs Alcantara, isa lang itong obligasyon. Naglakad siya sa gitna ng plaza, pilit na ngumingiti, kumakaway, at nakikipagkamay sa mga taong bumabati sa kanya. Magandang gabi, Mayor. Salamat po sa paliga, Mayor. Bawat ngiti ay isang pagod, bawat pakikipagkamay ay isang pag-arte. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang entabladong hindi niya pinili. Ang mga mata niya ay hindi mapakali, palibot-libot sa dagat ng mga tao na para bang may hinahanap. O mas tamang sabihin, may isang taong hinahanap. Mayor, kailangan niyo na pong umakyat sa stage para sa inyong opening remarks. Sabi ng kanyang alalay. Tumango siya, ngunit bago siya umakyat, sa isang sulok malapit sa mga palaruan, natagpuan ng kanyang mga mata ang kanyang hinahanap. Naroon si Claring. Suot ang isang simpleng bestida na may bulaklak, ang buhok ay nakapusod, at sa kanyang mukha ay isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang purong, walang halong saya. Kasama nito si Gelly at sabay silang tumatawa habang sinusubukang manalo sa isang laro ng ring toss. Sa sandaling iyon, hindi ito si Aling Claring na palengkera. Ito ay si Clara lang, isang babaeng maganda kapag tumatawa, isang babaeng tila nabubuhay ng totoo, malayo sa pagkukunwari ng kanyang mundo. Napangiti si Migs, isang totoong ngiti. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati, bumaba siya agad sa stage at sinubukang hanapin ulit ang mga ito. Nakita niya si Claring na bumibili ng isaw sa isang stall. Mukhang nag-e-enjoy ka, sabi ni Migs, lumapit mula sa likuran nito. Napatalon sa gulat si Claring. Sus Mario Sep, Mayor, ginulat niyo naman ako. Migs na lang, sabi niya. Wala tayo sa mansyon. Tinaasan siya ng kilay ni Claring. Bakit? May pinagkaiba ba? Mayaman ka pa rin, mahirap pa rin ako. Sasagot pa sana si Migs nang biglang may isang lasing na lalaki ang bumangga kay Claring mula sa gilid. Hoy miss, ganda natin ha, sabi nito, sabay akmang hahawakan ang braso ni Claring. Bago pa man makasigaw si Claring, isang kamay na ang humarang sa balikat ng lasing. Si Migs. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagmura. Tumingin lang ito sa lasing. Isang tingin na malamig at puno ng awtoridad na tila kayang magpayelo ng kumukulong tubig. Umalis ka na, sabi ni Migs sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. Parang biglang nahimasmasan ang lasing. Sorry po, Mayor. At mabilis itong nawala sa gitna ng mga tao. Naiwan silang dalawa ni Claring, nakatayo sa ilalim ng mga kumukutitap na itat na ilaw ng pista. Ang ingay ng paligid ay tila biglang nawala. Okay ka lang? Tanong ni Migs, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tumango lang si Claring, hindi niya alam ang sasabihin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kapangyarihan ni Migs
na ginamit hindi para sa sarili nito, kundi para protektahan siya. "Salamat," sabi niya, halos pabulong. "Wala yun," sagot ni Migs. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang mga ngiti, ang mga tawanan, ang panganib, lahat ay naghalo-halo sa hangin. Ang distansya sa pagitan ng palengkera at ng alkalde ay tila unti-unting nawawala. At sa isang iglap na hindi pinag-isipan, sa isang bugso ng damdaming hindi niya maintindihan, ginawa ni Migs ang isang bagay na nagpatigil sa mundo nilang dalawa. Humakbang siya palapit, hinawakan ang batok ni Claring at marahan siyang hinalikan. Ang mga labi ni Migs ay malambot at mainit, isang stark na kaibahan sa malamig at malungkot na imahe niya. Sa isang segundo, nakalimutan ni Claring kung sino siya. Nakalimutan niya ang mga utang, ang palengke, ang pagod. Mayroon lang ang halik na iyon, ngunit ang sandali ay kasing bilis na wala nang dumating. Isang boses ang bumasag sa kanilang mundo. Isang boses na matigas, malamig, at puno ng kapangyarihan na higit pa sa pagiging isang alkalde. "Miguel, anong kabastusan ito?" Sabay silang napalingon. Nakatayo sa likuran nila, suot ang isang eleganteng bestida at may pamaypay na hawak, ay isang matandang babae na may mga matang kasing talas ng agila. Si Doña Imelda Alcantara, ang lola ng mayor, ang tunay na reyna ng San Jacinto. Walang nagsalita sa loob ng sasakyan pabalik sa mansyon. Si Claring ay nakaupo sa likod, si Migs sa tabi ng driver, at si Doña Imelda sa tabi niya. Tuwid na tuwid ang upo na para bang ang paghinga ng parehong hangin kasama niya ay isang malaking sakripisyo. Ang init ng halik ni Migs ay napalitan ng nakakapasong kahihiyan sa mga pisngi ni Claring. Pagdating sa mansyon, dumiretso ang matanda sa malawak na sala at umupo sa isang silyang parang trono. "Maupo kayo," utos nito, hindi isang pakiusap. Naupo si Migs. Si Claring ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. "Isang eskandalo. Yan ang nakikita ko," simula ni Doña Imelda. Ang mga mata ay nakapako kay Claring. Ang alkalde ng San Jacinto nakikipaghalikan sa gitna ng plaza. At kanino? Sa isang tindera ng isda. Bawat salita ay parang isang sampal. Kinuyom ni Claring ang kanyang mga kamao. "Lola, ako po ang may kasalanan." Sinubukang ipaliwanag ni Migs. "Manahimik ka, Miguel," putol ng matanda. "Alam ko ang ginagawa ko." Ibinaling nitong muli ang tingin kay Claring. Ang pangalan ng mga Alcantara ay daang taon ng nirerespeto sa bayang ito. Hindi ko hahayaang madungisan iyan ng isang palengkera. Sumabog ang galit sa dibdib ni Claring. Wala na siyang pakialam kung sino ang kaharap niya. "At anong tingin ninyo sa akin? Isang basahan na pupulutin lang ng apo ninyo para paglaruan?" Sigaw niya. "Hindi ko siya kailangan. Hindi ko kailangan ng kahit sino sa inyo." Tumingin siya kay Migs. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. "At ikaw, akala ko iba ka. Isa ka lang din palang Alcantara." Humarap siya sa matanda. "Huwag po kayong mag-alala, Donya. Aalis na ako sa pamamahay na ito at mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa magpakasal sa apo ninyo." Akma na siyang tatalikod nang magsalita ulit si Doña Imelda. Ang boses ay mas malamig pa kaysa dati. "Hindi iyan tanong, iyan ay isang utos," sabi ng matanda. "Para mailigtas ang pangalan ng pamilya at ang kinabukasan ng apo ko, kailangan niyong magpakasal sa lalong madaling panahon."
Natawa si Claring, isang tawang walang saya. Nababaliw na po ba kayo? Hindi, sagot ng Donya. Pero kapag kumalat ang iskandalong ito, masisira ang karera ni Miguel at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang mang-aakit. Ikaw ang sisira sa kanya. Pagkatapos noon, tumayo na ang matanda at umakyat sa hagdan. Iniwan silang dalawa sa isang mabigat na katahimikan. Naiwan si Claring na nanginginig, hindi na sa galit, kundi sa takot. Claring, sabi ni Migs, lumapit sa kanya. Huwag mo akong lalapitan! Sigaw niya, hindi ito lumapit. Huminto ito. Patawad, sabi nito. Pero may punto si Lola. Kung kakalat ito, gagamitin ito ng mga kalaban ko sa politika laban sa akin. Matatanggal ako sa pwesto. At anong pakialam ko? Dahil kapag natanggal ako, sabi ni Migs, ang boses ay seryoso. Ang papalit sa akin ay si Vice Mayor Villanueva. At lahat ng proyektong sinimulan ko, ang pagsasaayos ng palengke, ang scholarship para sa mga batang tulad ni Gelly, lahat yon mawawala. Natigilan si Claring. Claring, kailangan kita, pagpapatuloy ni Migs. Hindi bilang asawa, hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang business deal. Naglakad ito papunta sa isang drawer at may kinuha. Isang folder. Inabot nito sa kanya. Isang kontrata. Pakasalan mo ako sa papel, sabi ni Migs. Magpanggap tayong isang masayang mag-asawa sa harap ng publiko, lalo na sa harap ni Lola. Manatili kang asawa ko hanggang sa susunod na eleksyon. Pagkatapos noon, malaya ka na. Binuksan ni Claring ang kontrata. Ang mga mata niya ay nanlaki sa nabasa. Babayaran ko ang lahat ng utang mo kay Mang Boy. Lahat, sabi ni Migs. At ang pag-aaral ni Gelly, sagot ko na hanggang kolehiyo. Ang mga salita ay parang isang malakas na alon na humampas sa kanya. Ang kalayaan mula sa utang. Ang kinabukasan ni Gelly. Ang lahat ng pinapangarap niya, ang lahat ng nagpapahirap sa kanya, nakasulat sa isang pirasong papel. Ang kapalit, ang kanyang sarili, ang kanyang kalayaan. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana. Sa hardin, nakita niya si Gelly na masayang naglalaro kasama si Manang Fe. Walang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa loob. Ang tawa nito ay umabot hanggang sa kinaroroonan niya. Ang pangarap niya o ang kinabukasan ni Gelly. Napapikit si Claring. May isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Humarap siya kay Migs. Ang muka ay blanko, ang boses ay walang buhay. Pumapayag na ako. Ang kasal ay ginanap sa loob ng opisina ng isang hukom. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang mga bisita maliban kay Doña Imelda na nakatayo sa isang sulok na parang isang gwardiya at si Manang Fe na pilit na ngumingiti. Si Gelly ay iniwan muna sa mansyon, sinabihang may mahalagang lakad lang ang tita Claring niya. Nakasimpleng bestida lang si Claring, isa sa ilang disenteng damit niya. Si Migs naman ay nakabarong, pero ang mukha nito ay kasing seryoso ng isang taong papunta sa sarili niyang libing. You may now kiss the bride. Ang mga salita ng hukom ay lumutang sa ere. Nagkatinginan sila ni Migs. Isang segundo, dalawa. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Doña Imelda, dahan-dahang inilapit ni Migs ang mukha nito at dinampian siya ng isang mabilis at malamig na halik sa labi. Kasing lamig ng singsing na isinuot nito sa kanyang daliri.
Ang kasal na papel ay opisyal na. Ang unang ang unang gabi nila bilang mag-asawa ay ang pinaka-awkward na gabi sa buong buhay ni Claring. Ang malaking master's bedroom na dati ay kay Mix lang ay hinati. Hindi sa pader kundi sa isang hilera ng mga unan na itinayo ni Claring sa gitna ng kama. "Ano yan?" tanong ni Mix. Nakataas ang kilay. "The Great Wall of China." Sagot ni Claring, hindi nakatingin. "Diyan ka sa side mo. Dito ako sa side ko. Walang tatawid." Napabuntong hininga lang si Migs at hindi na kumontra. Ang mga sumunod na araw ay isang serye ng mga pag-aarte. Kapag nasa hapagkainan at kasama si Doña Imelda, sila ay isang sweet na mag-asawa. Magalang na aabutan ni Migs ng pagkain si Claring. Ngingitian naman ito ni Claring pabalik, isang ngiting kasing peke ng mga perlas sa leeg ng matanda. Pero kapag silang dalawa na lang, bumabalik sila sa dati. Siya ang yaya, ito ang amo. Ngunit may mga pagkakataong nasisira ang kanilang pag-aarte. Isang gabi, nakita ni Claring si Migs na hirap sa pagtulong kay Gelly sa math homework nito. "Hindi ganyan yan, Mayor," sabi ni Claring, sabay agaw ng lapis. "Basic algebra lang yan. Hindi mo pa makuha." "Hindi ko tulinya," pag-amin ni Migs, napapakamot sa ulo. Naupo si Claring sa tabi ni Gelly at matiyagang tinuruan ang pamangkin. Mula sa gilid, pinanood sila ni Migs. Nakita niya kung paano lumambot ang mukha ni Claring kapag kausap si Gelly. Nakita niya ang pagmamahal. At sa sandaling iyon, nakalimutan ni Migs na isa itong kasunduan. Ang nakikita niya ay isang pamilya. Isang araw, bumisita ang mga kaibigan ni Migs mula sa Maynila. Mga mayayamang negosyante, kailangan nilang magpanggap. Sa harap ng mga bisita, tinawag siya ni Migs na mahal. "Mahal, pakikuha mo naman ako ng wine," sabi nito. Halos mabilaukan si Claring. Pilit siyang ngumiti at kumuha ng wine. Habang inaabot niya ito, aksidenteng natabig ng isang bisita ang kanyang kamay. Natapon ang pulang alak sa mamahaling damit ng bisita. "Oh my God, look what you did!" sigaw ng babae. Bago pa man makapagsalita si Claring, humakbang na si Migs sa harap niya. "Kasalanan ko. Masyado akong malapit," sabi ni Migs sa babae. Ang boses ay kalmado. "I'll pay for the damages." "At ikaw naman, mahal," sabi nito, sabay baling kay Claring na may pag-aalala sa mga mata. "Nasaktan ka ba?" Natigilan si Claring, ipinagtanggol siya nito. Habang tumatagal, ang mga pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang nagluluto siya. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang pinagmamasdan ito habang seryoso itong nagtatrabaho. Ngunit sa labas ng mansyon, may mga matang nagmamasid. Si Vice Mayor Villanueva ay hindi kumbinsido sa biglaang kasal. May nararamdaman siyang mali. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na sundan si Claring. Isang araw habang si Claring ay nasa palengke para bumili ng mga sangkap, isang bagay na iginiit niyang gawin dahil namimiss na niya ang dating buhay. Isang lalaki ang kumuha ng litrato niya habang nakikipagtawanan siya sa dati niyang mga kaibigan. Isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, nakikipag-away sa presyo ng gulay. Malayong malayo sa imahe ng isang ginang Alcantara. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Claring para matulog, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya ang text.
Mag-ingat ka sa pinasok mo, Claring. Alam namin kung sino ka. Ang text message na iyon ay parang isang multo na bumabagabag kay Claring. Hindi niya ito sinabi kay Mix. Para saan pa? Isa lang itong kasunduan. Problema niya ito, hindi nito. Sinubukan niyang balewalain ang takot at itinuon ang pansin sa kanyang mga bagong tungkulin bilang ginang Alcantara. Isa sa mga tungkuling iyon ay ang siguraduhing hindi nagiging pugad ng daga ang opisina ni Mix. Mayor, kung ang opisina niyo ay kasing gulo ng bayan natin, wala na talaga tayong pag-asa. Reklamo niya isang hapon habang pinupulot ang mga nagkalat na folder sa sahig. Si Mix, na abala sa isang tawag, ay ngumiti lang sa kanya. Isang ngiting pagod ngunit totoo. Sa mga nagdaang linggo, ang mga ngiting iyon ay naging mas madalas. Habang inaayos ni Claring ang isang mataas na estante na puno ng mga lumang dokumento, isang kahon na gawa sa karton ang nadulas mula sa tuktok. Sinubukan niyang saluhin, ngunit huli na. Bumagsak ito sa sahig. Kumalat ang laman. Mga lumang papel, mga resibo, mga medical records. Ano ba yan? Inis niyang sabi at nagsimulang pulutin ang mga papel. Isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon sa isang folder na may markang confidential. Patient name, Angelica Sandoval. Geli. Napatigil siya. Dahan-dahan, binuksan niya ang folder. Sa loob naroon ang kumpletong medical records ng kanyang pamangkin mula sa St. Luke's Medical Center. Ang mga resulta ng test, ang mga findings ng doktor, ang diagnosis, ventricular septal defect. Butas sa puso. Naramdaman niya ang panunumbalik ng lahat ng takot at pag-aalala na naramdaman niya noong mga panahong iyon. Ang mga gabing hindi siya makatulog, ang walang katapusang pag-iyak. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang papel na nakatupi. Isang statement of account mula sa ospital. Tiningnan niya ang kabuuang halaga sa pinakababa ng papel. Halos 1,000,000 piso. Isang halagang alam niyang hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay pa. Nanginginig ang mga kamay, tiningnan niya ang status ng bayarin. Paid in full. Naalala niya ang araw na iyon. Sinabi sa kanya ng billing section na isang anonymous benefactor mula sa isang charity foundation ang nagbayad ng lahat. Isang himala. Umiyak siya sa pasasalamat sa Diyos at sa kung sino mang taong may ginintuang puso. Habang tinititigan niya ang resibo, may isa pang papel na nakasingit dito. Isang maliit na piraso ng papel. Isang authorization letter. Ang nakasulat, I, Miguel A. Alcantara, hereby authorize the Alcantara Family Foundation for Children to release the funds needed for the full payment of Angelica Sandoval's medical expenses. At sa ilalim nito, isang pirma. Isang pamilyar na pirma na lagi niyang nakikita sa mga dokumento sa munisipyo. Ang pirma ng alkalde, ang pirma ni Mix. Nabitiwan ni Claring ang mga papel. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang sahig ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya pala ang may-ari ng himalang iyon. Ang lalaking kinamumuhian niya. Ang lalaking isinumpa niya bilang isang walang kwentang mayor. Ang lalaking pinakasalan niya dahil sa pera. Siya pala ang nagligtas sa buhay ng pinakamamahal niyang si Geli. Lahat ng galit, lahat ng pagkamuhi, lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya, lahat ay bumalik sa kanya 10 beses na mas masakit. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi.
Hindi niya namalayan na napaupo na pala siya sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papel. Yakap-yakap ang resibong nagpabago sa lahat. Ang pinto ng opisina ay bumukas. "Claring, anong ginagawa mo?" Ang boses ni Mix, puno ng pag-aalala. Nakita nito ang mga papel sa sahig. Nakita nito ang resibo sa kanyang kamay. Nakita nito ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Mix. Alam na nito. Alam na niya. Walang nagsalita. Nakatayo lang si Mix sa may pinto, nakatingin kay Claring. Si Claring naman ay nakaupo pa rin sa sahig, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang resibo sa kanyang kamay ay parang isang mabigat na bato na humihila sa kanya pababa. "Bakit?" Yun lang ang salitang lumabas sa bibig ni Claring. Isang tanong na puno ng isang daang ibang tanong. "Bakit mo ginawa yon? Bakit hindi mo sinabi? Bakit ako?" Huminga ng malalim si Migs. Dahil kailangan niya ng tulong, simpleng sagot nito, "At kaya kong tumulong." "Pero kinamumuhian kita," sabi ni Claring, ang boses ay basag. "Sinabihan kita ng masasakit na salita. Ipinahiya kita sa harap ng maraming tao." "Alam ko," sabi ni Migs. "Hindi naman ako tumulong para magustuhan mo ako, Claring. Tumulong ako dahil yun ang tama." Pagkatapos noon, tumalikod na ito at isinara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang pagkalito at pagsisisi. Ang mga sumunod na araw, isang hindi nakikitang pader ang muling nabuo sa pagitan nila. Ngunit ngayon, ang pader ay gawa sa hiya. Hiya ni Claring. Nagluluto pa rin siya para dito. Inaayos pa rin niya ang mga gamit nito. Ngunit hindi na niya ito kayang tingnan sa mata. Bawat plato ng pagkain na inihahain niya ay parang isang kabayaran. Bawat damit na tinutupi niya ay parang isang paghihingi ng tawad. Paano niya pakikisamahan ang isang lalaking binayaran niya ng galit bilang kapalit ng kabutihan? Habang si Claring ay nilalamon ng sarili niyang konsensya, si Vice Mayor Eddie Villanueva naman ay naghahanda na ng kanyang huling alas. Nakuha na niya ang mga litrato. Si Claring sa palengke, mukhang gusgusin at nakikipagtalo. Perpektong materyales para sa isang demolition job. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikalat ang mga litrato sa social media at sa mga lokal na tabloid. Ang caption, "Ang ating unang ginang, reyna ng palasyo o reyna pa rin ng palengke." Kasabay nito, nag-leak siya ng mga piling dokumento, mga dokumentong nagpapakita ng malalaking utang na iniwan ng ama ni Migs. Ngunit pinalabas niyang mga bagong utang ito ng kasalukuyang administrasyon. Ang kwento ay simple at mabisa. Si Mayor Migs, tulad ng kanyang ama, ay isang magnanakaw at ang asawa niya isang palengkerang mukhang pera. Ang atake ay mabilis at brutal. Kinaumagahan, ang mukha ni Claring ay nasa lahat ng diaryo. Ang mga tsismis ay kumalat na parang apoy. Grabe no, ginamit lang pala yung itsura niya para makapangasawa ng mayaman. Naku, kaya pala biglang ikinasal. Bayad utang. Kawawang mayor, nagpagamit sa isang gold digger. Ang mga salitang iyon ay dumating kay Claring. Narinig niya ito mula sa mga dating kaibigan sa palengke na ngayon ay iiwasan na siya. Narinig niya ito mula sa mga kasambahay sa mansyon na nagbubulungan sa likod niya. Si Mix ay agad na nagpatawag ng press conference para pabulaanan ang lahat, ngunit huli na. Ang lason ay kumalat na. Sa isang meeting ng konseho, si Vice Mayor Villanueva pa ang unang nagdepensa sa kanya.
Huwag po nating husgahan si Mayor Miggs, sabi nito sa harap ng lahat na may pekeng pag-aalala. Lahat tayo ay pwedeng magkamali, lalo na pagdating sa pag-ibig. Isang malinaw na patutsada. Isang hapon, habang nag-iisa si Claring sa hardin, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Vice Mayor Villanueva. Magandang hapon, Ginang Mayor. Bati nito, may isang ngiting nakakakilabot. Anong kailangan nyo? Malamig na tanong ni Claring. Wala naman. Gusto ko lang kamustahin ang sitwasyon. Sabi nito, umupo sa tapat niya. Alam mo, Claring, nalulungkot ako para kay Migs. Isa siyang mabuting bata, masyadong idealista, at ang mga idealista madaling masaktan, madaling masira. Anong gusto niyong palabasin? Simple lang, sabi ni Villanueva, na wala na ang ngiti. Ikaw ang sisira sa kanya. Habang nandyan ka, lagi siyang magiging mahina, lagi siyang may target sa likod niya. Tumingin ito sa direksyon kung saan naglalaro si Gelly. At ang target na yan, pwedeng mapunta sa iba, sa mga mahal niya sa buhay. Isang banta, isang malinaw na banta. Nang gabing yon, habang si Migs ay nasa isang magdamag na emergency meeting, isang package ang inihatid sa mansyon. Walang pangalan ng nagpadala. Para kay Ginang Alcantara. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Claring. Sa loob, isang manikang kamukha ni Gelly. Bali ang leeg nito. At sa ilalim, may isang pirasong papel. 5 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Umalis ka na habang may oras pa. Ang manika, hindi maalis sa isip ni Claring ang imahe ng manikang may baling leeg. Ang tahimik na banta na iyon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kahiyan o sa pera. Buhay na ni Gelly ang nakataya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamangkin, nag-umpisa siyang mag-impake. Dahan-dahan, walang ingay. Isinilid niya ang iilang damit nila ni Gelly sa isang lumang bag. Bawat damit na kanyang tinitiklop ay parang isang pagpapaalam. Uupo siya sa tabi ng kama ni Gelly at hahaplusin ang buhok nito. Patawarin mo si tita, anak. Kailangan nating umalis para maging ligtas ka. Para maging ligtas si Mayor. Ang desisyon ay pinal na. Aalis sila. Magtatago. Babalik sa dati kahit mas mahirap basta't ligtas. Para protektahan si Migs, kailangan niyang mawala sa buhay nito. Siya ang kalasag na may lamat. Siya ang bigat na nagpapabagsak dito. Kumuha siya ng papel at panulat. Uupo siya sa kusina sa ilalim ng isang maliit na ilaw at magsusulat ng kanyang liham ng pamamaalam para kay Migs. Migs, sinimulan niya. Hindi na Mayor. Salamat sa lahat. Salamat sa pagligtas mo kay Gelly. Iyon ay isang utang na hindi ko kayang bayaran kailanman. Siguro, ito na ang tanging paraan para makabawi ako. Sa pag-alis ko, patawad kung naging pabigat ako sa iyo. Patawad sa lahat ng gulo. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na kami. Maging isang mabuting mayor ka. Maging masaya ka. Claring. Isang luha ang pumatak sa papel, binura ang tinta sa kanyang pangalan. Nang matapos siyang magsulat, inilagay niya ito sa isang sobre. Iiwan niya ito sa ibabaw ng unan ni Migs. Bukas ng umaga, sa paggising nito, wala na sila. Bago siya umakyat, binuksan niya ang maliit na telebisyon sa kusina para tingnan ang balita. At doon sa screen, nakita niya ang mukha ni Migs. Live, sa labas ng munisipyo. Pinapalibutan siya ng mga reporter na parang mga asong gutom, itinututok sa kanya ang mga mikropono at kamera.
Mayor, totoo bang ginamit niyo lang ang posisyon niyo para sa isang palengkerang may utang? Tanong ng isang reporter. Mayor, may katotohanan ba ang mga aligasyon ng korupsyon laban sa inyo? Tanong ng isa pa. Mukhang pagod si Migs. Magulo ang buhok. Ngunit nang magsalita ito, ang boses niya ay hindi nanginginig. Puno ito ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Claring dati. Galit, isang marangal na galit. Hindi nito sinagot ang tanong tungkol sa korupsyon. Tumingin ito ng diretso sa kamera na para bang nakikita nito si Claring sa kabilang panig. Ang asawa ko, simula nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay. Si Claring ay hindi isang palengkera lang. Si Claring ang pinakamatapang at pinakamarangal na babaeng kilala ko. Napatigil sa paghinga si Claring. Lahat ng ibinabato niyo sa kanya ay kasinungalingan, pagpapatuloy ni Migs. Ako ang pumili sa kanya. Ako ang nagmahal sa kanya. At kung ang pagprotekta sa kanya mula sa dumi ng mundong ito ay isang kasalanan sa mata ninyo, kung gayon haharapin ko ang anumang parusa. Binitiwan nito ang mikropono at naglakad papasok sa munisipyo. Iniwan ang mga reporter na natigilan. Nakatayo lang si Claring sa harap ng telebisyon. Ang mga salita ni Manny Migs ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Ako ang nagmahal sa kanya. Sa buong buhay niya, siya lang mag-isa ang lumalaban. Para sa sarili niya. Para kay Gelly. Ngayon, sa unang pagkakataon, may isang taong lumalaban para sa kanya. At hindi lang basta isang tao, ang lalaking pinaplano niyang iwan. Tiningnan niya ang sobre sa kanyang kamay. Ang kanyang tiket palabas, ang kanyang paraan para sumuko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamao, ang mga kamay na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na banyera ng isda, ang mga kamay na sanay sa pagkayod, ang mga kamay na sanay lumaban. Hindi siya isang duwag, hindi siya tatakbo. Mabilis, kinuha niya ang sobre. Sa isang galit na kilos, pinunit niya ito sa gitna. Pinunit niya ulit at ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito ng pagsuko. Naglakad siya papunta sa opisina ni Migs. Alam niyang nandoon ito, naghihintay, nag-iisa. Binuksan niya ang pinto nang hindi kumakatok. Nakaupo nga ito sa dilim, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang likod nito ay mukhang pasan ang buong mundo. Hindi siya nagsalita. Naglakad siya papunta sa mesa nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang resibo ng ospital, ang papel na nag-umpisa ng lahat ng ito. Inilapag niya ito sa mesa. Napalingon si Migs, nagulat. Tumingin si Claring sa kanya. Ang mga mata ay hindi na puno ng takot o hiya. Puno na ito ng apoy. Ang apoy na unang nakita ni Migs sa palengke. Mayor, sabi niya, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. Oras na para lumaban. Huminga siya ng malalim. At hindi ka mag-isa. Ang katahimikan sa loob ng madilim na opisina ay binali ng mahinang tunog ng papel na inilapag ni Claring. Dahan-dahang tumayo si Migs at humarap sa kanya. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Claring, ayokong marinig ang paliwanag mo. Putol niya. Ayoko ring marinig ang pasasalamat mo. Ang gusto kong marinig, Mayor, ay ang plano mo. Paano natin lalabanan ang demonyong si Villanueva? Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Migs. Isang nangiting pagod,
ngunit puno ng panibagong pag-asa. "Maupo ka," sabi niya. At sa unang pagkakataon, umupo sila hindi bilang amo at yaya, hindi bilang mag-asawang nagpapanggap, kundi bilang dalawang magkakampi. Ikinuwento ni Migs ang lahat, ang tungkol sa kanyang ama, isang mabuting tao na naligaw ng landas dahil sa masamang impluensya at sa tukso ng kapangyarihan. Ang tungkol sa kaba ng bayang halos maubos. Ang tungkol sa kanyang lihim na paggamit ng sariling pera para itaguyod ang bayan. Ginawa ko yun ng tahimik dahil nahihiya ako, pag-amin niya. Nahihiya ako sa pangalan ng ama ko. Pero tama ka, Claring. Oras na para harapin ang katotohanan. Pagkatapos, si Claring naman ang nagkwento, ang tungkol sa text message, ang tungkol sa pagbisita ni Villanueva. At sa huli, nanginginig ang boses, ang tungkol sa manikang may baling leeg. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Migs. Ang ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. "Hayop siya," bulong nito. "May isa pa," sabi ni Claring, napaisip, "ang ate ko, si Rowena, bago siya umalis para siyang laging takot. Laging may sinasabi sa akin na, mag-ingat ka sa mga ahas sa munisipyo, Claring." "Ang ate mo? Bakit?" "Hindi ko alam. Bigla na lang siyang umalis. Nag-iwan lang ng sulat na pupunta siyang Maynila para maghanap ng trabaho. Pero parang may mali. Hindi siya ganoong klase ng tao. Mahal na mahal niya si Gelly." Biglang may naalala si Claring, isang lumang alaala. Bago siya umalis, may ibinilin siya. Sabi ni Claring, ang mga mata ay nanlalaki. Sabi niya, "Kung may mangyari sa akin, Claring, hanapin mo yung kahon ko. Itinago ko sa ilalim ng lumang aparador. Huwag mong hahayaang makuha ng iba." Nagkatinginan sila ni Migs. Iisang bagay ang nasa isip nila. "Halika na," sabi ni Migs, "sabay tayo." Sa gitna ng gabi, nagmaneho sila papunta sa luma at maliit na bahay ni Claring sa tabing dagat. Ang bahay na iniwan niya para sa isang buhay sa palasyo. Pagpasok nila, ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Dumiretso sila sa maliit na kwarto kung saan dating natutulog si Rowena. Naroon pa rin ang lumang aparador na gawa sa nara. Magkatulong nilang itinulak ang mabigat na aparador. At sa ilalim, sa isang sulok na madilim, naroon nga isang maliit na kahon na gawa sa metal na kabalot sa lumang plastik. Na nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Claring. Sa loob, hindi alahas o pera ang laman. Isang maliit na notebook. Binuklat nila ito. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Rowena. Mga petsa, mga pangalan, mga numero. "Ano to?" tanong ni Migs. "Si ate, bookkeeper dati sa munisipyo, bago ka pa naging mayor," paliwanag ni Claring. Habang binabasa nila, unti-unting nabuo ang isang nakakakilabot na larawan. Naroon ang mga listahan ng kickback mula sa mga kontratista, mga ghost project, mga payroll na may mga pangalan ng mga empleyadong hindi naman nag-e-exist. At sa bawat transaksyon, dalawang pangalan ang laging magkasama. Ang pangalan ng dating Mayor Alcantara at ang pirma ng taong nag-aaproba ng lahat, si Vice Mayor Eddie Villanueva. Si Villanueva pala ang utak ng lahat, bulong ni Migs, hindi makapaniwala. Ginamit niya ang ama ko. Ginamit niya ang kahinaan ng ama ko para sa sarili niyang kapakanan. "Kaya pala umalis si ate," sabi ni Claring. Naunawaan na ang lahat. Natuklasan niya to. Tinakot siya ni Villanueva.
Umalis siya para protektahan kami ni Gelly. Hawak na nila ang katotohanan. Hawak na nila ang sandata. Ngunit habang tinitingnan nila ang notebook, biglang tumunog ang cellphone ni Mix. Isang text mula sa kanyang sekretarya. Mayor, pinapatawag po kayo ng buong konseho para sa isang emergency meeting bukas ng umaga. Ang agenda, a vote of no confidence against Mayor Miguel Alcantara. Ang session hall ng munisipyo ay puno. Ang mga upuan ay puno ng mga residente ng San Jacinto, mga reporter, at mga empleyado ng gobyerno. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa harap, nakaupo ang mga miyembro ng konseho at sa gitna, sa kanyang upuan, nakaupo si Mayor Mix Alcantara. Sa tabi niya, sa upuang para sa mga bisita, nakaupo si Claring. Hawak niya ng mahigpit ang isang lumang notebook sa kanyang kandungan. Si Vice Mayor Eddie Villanueva ang unang tumayo sa pulpito. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan at pag-aalala. Mga minamahal kong kababayan, simula nito, ang boses ay parang isang maamong tupa. Nalulungkot akong humarap sa inyo ngayon. Nalulungkot ako para sa ating bayan. Ang tiwalang ibinigay natin sa ating batang alkalde, tila nasayang. Nagpatuloy siya sa pagbato ng mga akusasyon gamit ang mga dokumentong inilabas niya. Nagsalita siya tungkol sa korupsyon, sa pagsira sa pangalan ng bayan, at sa iskandalosong pagpapakasal sa isang babaeng hindi karapat-dapat. Bawat salita ay idinisenyo para pukawin ang galit ng mga tao. Kaya ngayon, hinihiling ko sa konseho para sa kapakanan ng San Jacinto na magkaroon tayo ng vote of no confidence laban kay Mayor Miguel Alcantara. Nagpalakpakan ang mga bayaran niyang tauhan sa loob ng hall. Ang ibang tao ay nagbubulungan, nalilito. Pagkatapos, si Migs na ang tinawag. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad papunta sa pulpito. Lahat ng mata ay nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga tao, hindi bilang isang mayor, kundi bilang isang kapitbahay. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi niya. Hindi po ako tatayo dito para pabulaanan ang mga sinabi ni Vice Mayor. Hindi ako tatayo dito para ipagtanggol ang sarili ko. Natahimik ang lahat. Sa halip, pagpapatuloy niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ako po ay tatayo dito para humingi ng tawad. Tumingin siya sa bawat sulok ng hall, humingi ng tawad. Hindi para sa mga kasalanang ibinibintang sa akin, kundi para sa mga kasalanan ng aking ama. Totoo po, ang nakaraang administrasyon ay nag-iwan ng malaking problema sa ating bayan. At bilang anak niya, bilang isang Alcantara, ako po ay humihingi ng paumanhin sa bawat isa sa inyo. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa hall. Walang sino man ang inaasahan ang isang pag-amin. Ang mga proyektong sinimulan ko, sabi ni Migs, ay hindi po galing sa kaban ng bayan. Galing po iyan sa sarili kong bulsa bilang paunang kabayaran sa mga pagkukulang ng aking pamilya. Isang maliit na hakbang para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tumingin siya kay Villanueva na ngayon ay hindi na mapinta ang mukha. Pero may isang bagay po kayong dapat malaman. Ang aking ama, hindi po siya nag-iisa. At iyon na ang hudyat, tumayo si Claring. Nanginginig ang mga binti, ngunit matatag ang kanyang puso. Naglakad siya papunta sa pulpito, hawak ang notebook. Sino ka naman? Sigaw ng isang konsehal na kakampi ni Villanueva. Tumingin si Claring sa konsehal, pagkatapos ay sa buong hall. Ako po si Clara Sandoval.
sabi niya. Ang boses ay malinaw at malakas. Isa po akong tindera ng isda. Isa po akong ina sa aking pamangkin at asawa po ako ng inyong mayor. Pero ngayon, nakatayo po ako dito bilang isang ordinaryong mamamayan ng San Jacinto na may gustong ibunyag. Binuklat niya ang notebook. Ang notebook na ito ay pag-aari ng ate ko, si Rowena Sandoval, isang dating bookkeeper ng munisipyo. Bago siya tinakot at sa pilitang pinaalis sa bayan, isinulat niya ang lahat. Isa-isa, binasa niya ang mga nakasulat. Mga petsa, mga pangalan, mga halaga. Ang bawat salita ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ni Villanueva. Ang mukha ng Vice-Mayor ay namumutla na. Ang utak sa likod ng lahat ng korupsyon sa nakaraang administrasyon. Ang taong ginamit ang kahinaan ni Mayor Alcantara Sr. Ang taong nagpayaman sa paghihirap ninyo ay walang iba, sabi ni Claring, sabay turo ng diretso kay Villanueva, kundi ang kagalang-galang na Vice-Mayor Eddie Villanueva. Isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Sinungaling! Gawa-gawa lang yan! Sigaw ni Villanueva, sinusubukang tumayo, ngunit huli na. Ang mga pulis, likely na alerto na ni Migs kanina pa, ay pumasok na sa hall at dahan-dahang lumapit sa kinauupuan niya. Tapos na ang laro. Nang medyo humupa na ang gulo at nailabas na ng mga pulis, si Villanueva, bumalik ang tingin ng lahat kay Migs at Claring na magkatabi ng nakatayo sa pulpito. Huminga ng malalim si Migs. Kinuha ang mikropono at tumingin sa babaeng nasa tabi niya. Ang babaeng nagligtas hindi lang sa kanyang karera, kundi sa kanyang kaluluwa. Sa harap ng buong bayan ng San Jacinto, sa harap ng mga kamera at ng buong mundo, hinawakan niya ang kamay ni Claring. Ginang Alcantara, sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago. Papakasalan mo ba ako ulit? Napangiti siya. This time, for real. Makalipas ang ilang buwan, muling nagkaroon ng pista sa San Jacinto. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Ang mga banderitas ay tila mas makulay, ang tugtugan ay tila mas masaya, at ang hangin ay hindi na lang amoy barbecue, amoy pag-asa. Sa gitna ng palengke, ang dating putikan ay sementado na. Ang mga bubong na dating butas-butas ay bago na. Ang mga tindera na dati laging nakasimangot ay ngumingiti na ngayon. Sa pwesto kung saan dati sumisigaw si Claring, nakatayo pa rin ang kanyang tindahan ng isda. Ngunit ngayon, may bago ng karatula. Tindahan ni Aling Claring, pinakamurang isda sa balat ng lupa. Sabi ni Mrs. Mayor. Siya pa rin ang nagbabantay, ngunit ngayon siya ay Boss Claring na may 2 tauhan. Hindi niya binitiwan ang pwesto. Sabi niya, iyon ang paalala kung saan siya nanggaling. Sa plaza, sa harap ng munisipyo, inanunsyo ni Mayor Migs Alcantara ang isang bagong programa, ang Rowena Sandoval Scholarship Fund, isang programang magpapaaral sa mga matatalinong bata ng San Jacinto na walang kakayahang magbayad ng matrikula. Ngunit ang pinakamalaking kaganapan ng araw ay hindi ang mga iyon. Sa gitna ng plaza, isang entablado ang itinayo, pinalamutian ng mga puting bulaklak at mga lokal na palamuti. Walang mamahaling dekorasyon, simple lang. Makahulugan, doon sa harap ng buong bayan, muling ikinasal si Migs at si Claring. Naglakad si Claring sa aisle na gawa sa petalya ng bulaklak. Kasama-asama ang kanyang pamangkin na si Gelly na siyang flower girl. Suot niya ang isang magandang bestidang puti
na tinahi ng pinakamagaling na mananahi sa bayan. Simple lang, ngunit sa kanya para siyang isang reyna. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Mix. Nakabarong. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakaupo sa harap na hilera ay si Doña Imelda. Sa unang pagkakataon may mga luha sa mga mata ng matanda. Ngunit hindi ito luha ng galit, kundi luha ng kaligayahan. Ang kanilang mga panata ay hindi nila isinulat. Galing ito sa kanilang mga puso. Claring, sabi ni Mix, hawak ang mga kamay nito. Mga kamay na dati magaspang dahil sa pagbubuhat ng isda. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang mga kamay sa buong mundo. Akala ko dati, ang pagiging mayor ang pinakamabigat na responsibilidad sa buhay ko. Nagkamali ako. Ang pinakamalaking responsibilidad pala ay ang mahalin ka. At ito ang responsibilidad na hinding-hindi ko tatalikuran. Ipinapangako ko sa harap ng bayang ito na pareho nating mahal na ikaw lang ang magiging reyna ng aking puso ngayon at magpakailanman. Nang si Claring na ang magsasalita, tumawa muna siya ng bahagya. Migs, sabi niya, hindi ako marunong ng mga magagandang salita. Isa lang akong tindera ng isda. Ang alam ko lang ay ang tumimbang ng tama. At sa'yo, nahanap ko ang katapat ng bigat ng puso ko. Ipinapangako kong pagsisilbihan ka, hindi bilang isang yaya, kundi bilang iyong asawa. Ipinapangako kong aalagaan kita, lalo na kapag sinusubukan mong magtimpla ng sarili mong kape. Nagtawanan ang mga tao. At ipinapangako kong mamahalin kita pagtatapos niya, kahit minsan amoy isda ka pa rin dahil sa pagbisita mo sa palengke. You may now kiss the bride, sabi ng pare. At sa ilalim ng hapon, sa harap ng kanilang mga kababayan, ang halik nila ay hindi na ninakaw o pinilit. Ito ay isang halik na puno ng pangako, pagtanggap, at isang pag-ibig na kasing alat at kasing lalim ng dagat na nakapalibot sa kanilang bayan. Nang gabing iyon, sa gitna ng sayawan at kantahan sa plaza, magkayakap ang dalawa habang pinapanood ang mga fireworks. Mahal kita, Mrs. Mayor, bulong ni Mix. Mas mahal kita, Ginoong Palengkero, sagot ni Claring sabay tawa. Hindi na sila ang alkalde at ang tindera ng isda. Sila na lang si Migs at si Claring. 2 taong magkaiba ang mundo, ngunit pinag-isa ng isang pusong tumitibok para sa isa't isa at para sa bayang tinatawag nilang tahanan.